namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala kaya Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa. Eto na mga kababayan, ito pala ang totoong nangyari, no, regarding dito sa totoong pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung natatandaan nyo po, no, si Governor Edwin Ubahib ng Davao del Norte na kung saan ay nasuspindi yun nung nakaraang mga buwan. Abay, alam nyo po ba na siya pala, no, ang naging tulay, no, para ma-negotiate itong pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy, no, kasama ang Board of Directors ng QAGC with Attorney Torion at saka yung Army, yung ISAP mga kababayan, no. Ito pakinggan natin at namnamin nyo mula umpisa hanggang pagkatapos kung paano naging successful ang negosasyon, no? At makikita nyo din, no, kung gaano ka naging maingat itong si Governor Edwin Ubahib regarding sa issue na to, na kung saan makikita natin yung talaga ang tunay na isang kaibigan, no? Walang iwanan, nagdadamayan, nagtutulungan. Pero siyempre, alam naman natin na naging maingat lang din itong si Governor Ubahib dahil nga, no, alam naman natin, no, yung kalaban ngayon na administrasyon. During the time natin sa akin ang Board of Directors ng QGC with Attorney Torion na gusto nilang makipag-negotiate sa isa Philippine Army. So, nung una, parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung very ambitious. Nung succeeding tumatawag sila sa akin kung saan matulungan sila na makipag-dialog sa Philippine Army. So, doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang. Nilapitan ko ang assigned na batalyon ko na dito sa 60IB at sinabi ko na mayroong isa na confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Torion. So doon ko nag-umpisa na nag-facilitate po tayo na mag-uusap po sila at alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. So noong succeeding na mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties at kahapon doon nag-desisyon at bago pa yun, so nung Saturday yun ang parang semi-final namin nag-uusap at ang napag-usapan na maghintay ang isa sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors na QGC. Nag-start po ito noong August 30 at parang medyo malago kasi hesitant tayo. Ako hesitant din yung Philippine Army at si Attorney Torion din. Siyempre may reservation siya palagi
kung tama ba yung decision nila. Kasi nga, dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa UGC. So, kayo naman sabi ko na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat lang siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng PUGC. Nung Saturday, ito, so Sunday, voluntary surrender si Pastor. Noong Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng QGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din sabi ng Army during sa dialogue namin na huwag namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala kaya Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So after doon ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So, ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga ISAP, at pag nandoon na, masecure na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor. Hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan, o hindi naman disgrasya. So yun naman ang inassure ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders aside yung Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Hindi ko na alam dahil nag-out na ako sa negotiation noong Saturday. So doon na lang hanggang doon kasi sabi ko na-establish na yung tiwala nyo sa isa't isa. So mayroon na kayong trust and confidence at decided na maglabas si Pastor. So hanggang dito na lang ako nung Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagles meeting in Waterfront, nag-text na sa akin na nandun na, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Sa ano doon, yung laman lang ng negotiation namin na yung assurance ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa QGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the Battalion Commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Babading, para siya nang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko dahil parang ako maging third party o witness doon sa lahat ng pinag-usapan na walang nangyayaring double cross sa negotiation during sa mag-decide na magsuko si Pastor Kibuloy. Hindi ko na alam kung anong reason, basta ang pinapasilitate ko lang doon is yung pag-uusap ng between two sides, the Philippine Army, the ISAP, and the side of QGC with Attorney Bubito. Yun. Siguro kita natin na pagod na siguro. Pagod na ang lahat. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa may deliver natin yung pinag-usapan. Wala kaming personal connection po ni Pastor, pero si Attorney Torion, siya po yung naging legal counsel po nung
Nasuspindi po ako ng 3 months. So hanggang ngayon may existing trials kami na hinarap. Siguro yun din ang nagtulay dahil noong nakasama ko na si Atty. Torrio, nalalaman din niya yung history, yung background ko na yung mga FTEs din dito. Ako ang kapartner ng Philippine Army in performing the programs of counter-insurgency program ng Philippine Army. At nalaman din niya na may marami tayong kakilala na mga retired general and present na commanders dito sa 10th ID. So, siguro yun ang naisip ni Atty. Torrio at ng Board of Directors ng QGC na ako yung kausapin nila at alam nila na may connect tayo sa mga commanders na hanggang ngayon ay sila pa yung nasa pwesto. First is wait lang kayong commander muna hanggang sa parang maganda yung development sa pag-uusap. Na-establish na yung parang kumpiyansa o so tiwala. So before sa 30, bumaba na yung Deputy Chief ng ISAP, si Colonel Ruiz. And yun na, nung Friday yan, tapos Saturday, yun ang nakasunduan ako. Mag-final na talaga ang decision ay mismo si Chief ISAP Peralta ang magsundo kay Pastor. At yung UGC naman, si Atty. Torrio, siya naman ang mag-inform sa mga PNP commanders tulad ni General Silo at lahat ng PNP commanders kay RD, sila na ang mag-inform. So, yun na ang parang doon na sa final, malapit na sa final. So, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumawid pa hanggang sa pag yung the day na voluntary na mag-surrender po si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Hindi po. Ang nakausap ko lang yung QGC Board of Directors at si Atty. Torrio. At kagabi, ang nakausap ko yung ISAP at yung battalion commander natin dito sa 69 si Lieutenant Colonel Cavati. Iba yung schedule po. Depende sa schedule nila. At advance naman din sila na tumatawag sa akin na ito, bro, pwede ba namin ma-schedule naman na magbigay sila ng date na kung pwede marilig ko rin sa Philippine Army at sama-sama kami doon para sa yun nga, yung purpose na kailangan volunteer na si Pastor na sumugod po yung pagkikita namin siguro may mga 7 times. Sa umpisa, parang sabi ko nga, parang siguro hindi matuloy. Kasi matagal din na-establish yung tiwala sa grupo. At saka yung ISAP naman, at yung Philippine Army, sisitan naman sila kasi yun nga, sabi nila, nandoon na sa PNP, nandoon na ang PNP sa loob. So kung saan man ang area, may mga PNP. So sabi ng Philippine Army nga ng ISAP na kailangan ito na kayo talaga ang magdala, hindi kami papasok doon po sa area, lalo na kung may PNP. Kailangan ilabas nyo muna bago kami. So pag sa amin kami ang mag-assure sa security ni Pastor Apollo Kibuloy and bago natin tawagan din pag last na, laro na yung situation ang bago tawagan yung PNP commanders assigned in Davao Region. At yung negotiation, sila na rin ang nag-top sa taas. Noong sa 30, hindi pa sinabi ko anong oras o parang sabihin na lang natin yung negotiation. Kami nga after nag-usap with the Board of Directors Torito yun. So kami doon sa ISAP at ng Philippine Army, sabi na, nag-usap kami na we can consider 90% negotiation. So sabi ko, kayo na lang ang bahalang magpatuloy dito sa negotiation. Kasi yun nga, gusto kong mag-out, at least nandiyan naman sila at itong lahat ng negotiation, pinalam naman ito properly na ini-inform ng ISAP ang kanilang nakakataas. So, ito lahat
well-informed negotiation nung malapit na madandi. Hindi ko na po alam yung final decision. At yun nga, hindi ko na alam na anong oras dumating, anong oras nagpakita, anong oras na nandun sa kamay ng isa. Tinawagan na lang ako ng mga 6:30 p.m. yata na Sunday. Doc, thank you so much sa effort mo. Talagang nandito na po si Pastor. Sino po yung tumawag sir? Si Lieutenant Colonel Kabading, yung batalyon commander po ng 60 Philippine Army. Parang naging instrument lang tayo dito at pasasalamat tayo na at least na nawakasan na yung talagang parang heavy conflict na nangyari sa Davao City. At alam naman po natin ang dami ng nasacrifice for that situation. At hanggang natin kung anong naitulong natin para sa kapayapaan ng ating bayan. Naghahanap kami ng area at yun nga, may bahay din ako doon na para sa pag-aral ng anak ko. Parang simple lang na pag-uusap at hindi naman matagal na kwentuhan. Tapos alis na, kita lang, ganun lang ang ginagawa. Hanggang sa na-establish namin yung tiwala sa isa't isa. Sa tingin ko, ang usapan kasi, pag nandoon na si Pastor Kibuloy sa kamay ng ISAP, Philippine Army, mag-o-inform. So, wala akong talagang total idea kung kailan na-inform ni Atty. Torion ang PNP dahil ang part po ng QGC Board of Directors at ni Atty. Torion, sila po yung bahala mag-inform sa PNP pag nandoon na po na-secure na ng ISAP, Philippine Army, si Pastor Kibuloy.